Kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na isa ang nasawi sa malakas na pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa dulot ng habagat. Ang ulat mula kay Aya Macalma. Isa na ang kumpirmadong patay ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council matapos makaranas ng malalakas na ulan nitong nakalipas na araw. Natabunan ng guho sa Davao del Norte, Santo Tomas nitong Miyerkules ang 10 taong gulang. Ayon sa report, alas 3 ng hapon nang naganap ang pagguho matapos ang malakas na ulan. Dahil sa lakas ng buhos ng ulan ay maraming naiulat na stranded ng mga pasahero Huwebes ng hapon sa Maynila, Makati at Quezon City. Ayon kay Major Ray Balido, ang tagapagsalita ng NDRRMC, kaagad nagpadala ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ng mga 6x6 trucks upang mabigyan ay ang mga stranded na pasahero. Dulot nga nung pagbaha, maraming na-stranded. So, ang ginawa natin, nakipag-coordinate tayo sa AFP tsaka PNP para magpadala sila ng mga truck, yung 6x6 truck, tsaka iba pang sasakyan na pwedeng sakyan ng mga na-stranded dahil nga doon sa pagbaha. Bukod dyan, maraming eskwelahan sa Maynila ang kaagad nagkansela ng kanilang klase matapos bumuhos ang ulan. Ayon sa Manila International Airport Authority, 3 domestic flights ang nagkansela habang 4 na domestic at 1 international flight ang na-divert sa Clark Air Base, Pampanga dahil sa sama ng panahon. Maging sa Cebu at Sarangani Province ay nakaranas ng malalakas na ulan. May ilang eskwelahan na nagkansela ng kanilang klase dahil sa baha sa Cebu. Sa Sarangani Province, umapaw ang isang creek na naging dahilan ng paglikas ng ilang residenteng nakatira malapit sa lugar. Payo naman ng mga otoridad na lagi maging handa sa tuwing may sama ng panahon, lalo na sa mga nakatira sa mga landslide-prone areas. Pinapayuhan natin yung ating mga kababayan at yung sa ating mga lokal na leader naman, tingnan nila tulad ng ginawa ng pamunuan ng ng UST na magdeklara na ng suspension ng classes kung kinakailangan para hindi mapahamak yung ating mga estudyante at manggagawa. Sa telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.